Tulong ko na lang Oo. sa'yo. Tapos, nagpunta siya dun sa mga sa tatay, bumisita. Na-kesyo kung ano-ano daw sinasabi ko. Hindi niya alam, nandun na tita Susan mo, naririnig lahat ng hindi ko alam kung sino nagkwento sa kanya, kasi Ate Lomi. Siguro si Ate Lomi. Alam mo si Ate Lomi, chismosa yan. Ano yan yung mahilig ba kami ng gulo. So, pinagmumura daw ako, sabi Susan, kung Norma, nakakaya ka. Ano mga sinabi sa'yo? So, since then, di ko siya binati. Ay, hindi, meron pa palang incident. Nag-birthday kasi yung lolo mo, pinaghanda ko. May pera kasi ako noon, nakakuha ko sa ko. Ba't ba ako nagkaroon ng pera ng libo? Pera ko, ilang libo yung pera ko natanggap na. Ang sa akin yata sa trabaho ko. Opo. Parang binigyan ko ng incentive, nagkaroon yata ako ng 3,000. So, sabi sa tatay, tayo paghahanda ko kayo. Nagpakain ako sa buffet. Lahat sila, mag-umpisa na doon. Tapos, huli dumating sila Ricardo. Hindi nandun pa ang tatay, nag-aano ng cake niya. Opo. Ano ba? Dumating sila, hindi man lang ng bate, basta kumuha ng pagkain, buffet. Tapos, hindi ko naman pinapasin ang lolo mo. Sabi niya, bakit niya apo, pamangkin mo? Daan-daanan lang ako. Alam mo, tatay, very kasi matanda na, siyempre maramdaan. Hindi man lang daw siyang binating na birthday. Wala. So, gusto ng lolo mo, iuwiin na namin siya. So, sabi ko, dili ka, dali na natin sa mabot ng tatay. Sabi ko, hindi ko na sinabi ko, sabi ko, masama yata pakiramdam. So, si Senny, di ba nag-aalaga? Sabi ko, Senny, hindi ka na kasi si Senny nalaman, ganda. Pinagmumura daw ako kasi sa mga sinasabi. Sinabi sa akin lahat ng tita Susan mo, hindi niya alam nandun ng tita Susan mo. Sinuwento lahat sa akin ng tita Susan mo, tapos si Senny doon, saka si Ate Log, tawa pa doon ng tawa, gano'n, kung ano-ano mga sinasabi sa akin ng Ricardo. Since then, hindi ko na siya binati. Hindi na siya nakano sa akin, kahit siya hindi niya ako nakausap. So, pag may okasyon na family, hindi siya nakakapunta pag nandun ako. Opo. Yun yung nangyayari. Nag-iiwasan nga kayo. Yun ang start noon. Tapos, pati na, kasi niya na may utang ako. Sabi ko, di ba, siya nagsabi na bigay na lang niya sa akin 200. Sabi ko, 200 na lang ang balance ko. Kaya sabi ng tatay, anak ko, ano man ang utang pa kay Ricardo, babayaran ko. Sabi ko, tay, binigay na niya sa akin 200 na lang ang utang ko sa kanya. Dahil nagka-calendar ako, sabi ko. Opo. Nagte-take note ka eh. Oo, nagte-take note ako dahil ayoko Pati rin na hindi ako makakabayad sa kanya. Hindi ka naman ulyanin. Kaya nga. Kala niya siguro tanga ako. Pati maayos ka naman tita kausap, di ba? Gusto kala yata niya tanga ako. Mga niya, kaya wala nung tips ako nausap. Sabi ko, hindi naman sa ako nagdala sa kanya dito sa Amerika, RA. Yeah. Hindi sa akin, hindi siya makapunta dito dahil, inano ko yan kay Kuya Ricky, dapat lang kasama si Birna, ayaw nang bigyan ni Kuya Ricky si Birna, ayaw payagan, pasamahin sa amin. Sabi ko, kung pinayagan niya anak niya, di na dito na rin si Birna, di ba? Hindi na, wala na problema. Wala eh. Kung alam mo, nasa utak ko, ang ni Kuya Ricky, ang pinlano niya, pag nawala si Birna, hindi na siya tutulungan ng Tita Irma mo. Laki nang tinutulong sa kanya ng Tita Irma mo noon eh, buhay Tita Irma mo. So, syempre, wala si Birna, hindi na magbibigay Tita Irma mo, di ba? Dahil may asawa na siyang iba eh. Oh, di ba? Kaya nagbibigay Tita Irma mo dahil kay Birna noon. Kaya ayaw niya, sabi ko, Kuya Ricky, sasama ko na si Birna, sabi ko. Hindi sila pumayag eh. So, yun. Kaya ako, pakialam sa kanila. Opo, para tahimik din, no? Oo. Wala siya narinig sa akin. Yung mga niya, tapos siya ko, ano sinasabi niya sa mga pinsan niya, sinisiraan niya ako, alam ko. Kaya minsan, pag may family gathering, pati yan yung mga sila Nicolas, kung tignan ako, gano'n, akala, ako. Hindi ako native, hindi ko pinapasin sa loob ko. Sa akin, wala sila naririnig. Wala sila naririnig sa akin. Yung apo ni Tita Loie. Oo. Tapos,
Kasi yung mga ano yan eh, mga hawak sa leeg ni Ricardo yung lahat ng mga yan. Tapos, nung namatay nga ang lolo mo, no, akala nandun si si Debbie nandun pala, umaten sa kay pagdating sa dala ko nga na mahala lahat, pati simbahan. Tapos, nandun si Debbie, nagkikwento na sila siya na siguro akala na siya ron aawain ko. Hindi, inakap ko siya, sabi ko, Debbie, kamusta ka na? Hindi naman siya kaaway ko eh. Yeah. Di ba? Inano ko siya, binati ko siya, wala sila narinig sa akin. Hindi ako yung pala away na ate. Yung si Ate Debbie na kita kayo? Oo. Bakit? Namatay ang lolo mo, ililibing na Ah. Doon sa loob Siya ng yung parang representative. Oo, siya ang umatay. Saka yung anak niya, si Ray, silang dalawa. Wala sila narinig sa akin. Sabi ko, umatay ka na reception. Sabi ko, may reception. Okay, tita, sabi niya, ganun na. Di, nabumula si Debbie, akala ko siguro, wahin ko siya. Wala siya narinig sa akin. Hindi ko siya inano. Hindi ako talaga yung palaaway na Pag nagdadasal nga ako, sinasama ko pa rin sila sa dasal ko. Di ba nga sabi ng Diyos, ano yung kaaway niya? Di ba? Ganun ako. Pag nagdadasal ako, lahat kasama, buong pamilya. Gusto ka nakamuna ko pagdasal sa sarili ko. Ako, sabi ko nga kay Manang Marina, gusto nakakalimod ako pagdasal sa sarili ko. Ganyan lang, Nona. Kasi ako pati mga patay, mga pangalan, binabangkit ko lahat yan. Sabi niya, doon mo na nag-aadasal ka ng gaya, lalo ka ano ng Diyos. So, awa ng Diyos, kahit ang tito mo, Opo. nag-ano,